Sa tingin ko ito na po yung number one phone na player ko ngayon 2025. Pwede nga rin po hanggang 2026. Dahil isipin mo, hindi naman to gaming phone, pero mas malakas na po yung performance niya sa Mi Red Magic 11 Pro na hanggang 144Hz lang po yung gaming. Pero ito pong smartphone natin ngayon, basic lang guys, ang 165Hz po na gameplay sa Mi Mobile Legends ngayon. Tapos naka 144 FPS pa nga po siya sa may Call of Duty Mobile. Grabe yan guys. Uulitin ko, hindi gaming po ng smartphone na to, pero grabe po yung performance na binibigay niya. Even sa may battery niya, sa lahat po na gamit ko, ito yung meron pong pinakamatagal na inabot ng 28 hours. Dito nga po sa may battery drain test natin. Partida pa guys, naka 7.3 mAh lang po yung kanyang battery. Pero tinalo pa po niya sa may battery drain test. Yung mga smartphone po na meron 7.5 mahigit na mga battery. Yung isa nga po guys, naka 8K na battery pa. Pero tinalo po ng smartphone na to na meron 7.3 mAh na battery lang. Naalala nyo guys, sa iQOO Z10 Turbo Plus, meron po siyang 8K na battery. Napakalaki ng kanyang battery. Pero sa may battery drain test na ginawa ko sa kanya, inabot lang po siya ng 24 hours. Pero ito pong smartphone natin, 7.3 mAh, pero 28 hours po yung inabot sa kanya. Grabe yan guys. Mas maliit yung battery niya, and yet mas matagal po yung inabot ng kanyang battery. Napakalaking bagay po talaga guys ng napakagandang software at napakagandang optimization para nga po makatipid din po sa may battery. Dalawang smartphone pa lang po na merong 8 Elite Gen 5 ang mga nagagamit ko po sa mga China ROM na mga smartphone. Unang-una nga po, pangalawa, itong si Realme GT8 Pro, saka po ang Redmi K90 Pro Max, aka Poco F8 Ultra. Wala akong problema guys sa may dalawang smartphone na to. Parehas pong halimaw yan at napakalakas sa mga gaming. Hindi po ako nabitin kung talagang performance lang po ang pag-uusapan. Even nga po sa may camera, talagang wala rin po ako masasabi sa kanila. Talagang napakaganda po ng mga smartphone ngayon. Ang kaso guys, itong dalawang halimaw na smartphone nga po na to, tinalo po siya ngayon ng bagong smartphone natin. Pagdating nga po sa may camera, sa may display, or even lalo sa may performance. Or baka pwede lang sabihin even sa may thermal niya. Ito po guys, ang OnePlus 15. Yes guys, linawin ko lang po. OnePlus 15 po itong bagong smartphone natin. At ito po ang number one smartphone para sa akin ngayon 2025 hanggang 2026. Dito nga po sa mga smartphone sa mga around 30k or less than 40k po na mga presyo ngayon. Ibang usapan pa guys yung mga smartphone po sa mga kulang 50k or around 40k po na presyo. Tulad nga po ng X300 po at saka po ng Xiaomi 17 Pro. At ibang smartphone pa ng mga flagship na meron po masalimon na camera. Kaya kung sakaling nasa kulang 40k yung budget natin, bakit ka pa bibili ng ibang smartphone? Ito na po guys ang OnePlus 15. Lagpas flagship specs po yung makukuha natin dyan. Actually medyo naiinis pa nga ako guys, so nakuha ko nga po itong OnePlus 15 dahil medyo mahal ko pa siya nabili sa kulang 40k po na presyo. Di nag-sale po yung OnePlus 15 nitong 12/12 sale ng around 30k lang guys. Medyo masakit yun. At napakamura po na naging presyo niya nung nakaraang sale nga. Pero ngayon, medyo mahal na po ulit yung kanyang presyo. Sabi ko sa may last review ko ng GT8 Pro, naboboring ako sa kanya dahil masyado nga po siyang malakas. Pero dito nga po sa may OnePlus 15, yes guys, sobrang lakas din po niya. Pero kahit pa paano, binigyan po tayo ni OnePlus ng option para nga po magamit yung 165Hz na refresh rate niya. Dito nga po sa may Mobile Legends at sa ibang games pa na supported sa kanya. At sana marami pa pong games na maging supported sa ganyang kataas nga po na refresh rate. Dahil siguradong kayang-kaya na po yan ng mga smartphone ngayon. Talagang kailangan lang po mag-adjust ng mga games ngayon. Sa almost 1 month ko pong gamit itong OnePlus 15. Nung una gustong gusto ko po yung color black na to dahil nga po napakalinis niyang tingnan. At scratch resistant pa siya. Kaso katagalan guys, may mga time po na gusto kong punasan yung likod niya pagka po madumi siya. Ang kaso pagka pinupunasan ko po ng tela, imbis na matanggal po yung dumi, lalo po siyang dumudumi. Dahil para nga pong liha yung likod niya, itong back finish niya. Compare po sa may glass na smooth po na at madali pong punasan yon. Pero dito guys, pagka po pinunasan niyo siya ng tela, parang magagasgas po yung tela dito nga po sa milikod ng OnePlus 15. Kaya sa ilang weeks ko nga pong gamit itong OnePlus 15, iniiwasan ko na nga lang po siyang punasan. Dahil pagka pinupunasan ko, lalo nga po siyang dumudumi. Dito naman po sa may display ng OnePlus 15 guys, hindi ko po alam kung paano i-explain sa inyo kung gaano pong kaganda yung kanyang display. Di napakarami po niyang specs dito po sa may display ng smartphone na to ngayon. Unahin ko na po dito sa may 6.78 inches na merong LTPO AMOLED display na merong 1.5K resolution with 165Hz nga po na refresh rate. Diyan pa lang guys, napaka-solid na.
Pero meron pa siyang Gorilla Glass Victus 2 na protection na wala nga po sa may Realme GT8 Pro na Gorilla Glass 7A lang yung protection niya. Ito pa hindi ko ina-expect sa may display niya kung bakit ko po nasabi na itong smartphone po na to na hindi naman gaming phone pero yung specs na binigay po niya, pwede po nating sabihin na talaga napaka-gaming phone po, napaka-gaming centric phone itong si OnePlus 15. Ito pong touch sampling rate niya guys, nakakagulat, napakataas po niya na mas mataas pa sa mi Red Magic 11 Pro. Meron po siyang 3200Hz sa touch sampling rate para mag-guess nyo kung ganong kalupit yan. Si Galaxy S25 Ultra, naka 240Hz lang po yung touch sampling rate niya. Compare mo kay OnePlus guys, na 3200Hz. Sobrang laki ng pinagkaiba nila. Sobrang napakalaking tulong po niyan guys sa may gaming. Yung parang hindi pa dumidikit yung daliri mo, pero nagre-response na siya agad. Tinalo pa si Red Magic 11 Pro na literal na gaming phone, pero meron lang po siya na 3000Hz na touch sampling rate. Saka po si Poco F8 Ultra na meron pong 2560Hz na touch sampling rate na mas mababa pa dito nga po kay OnePlus. Isipin mo sobrang bilis ng kanyang touch sampling rate. Samahan pa nga po na napaka-smooth na gameplay natin dito sa Call of Duty Mobile na umaabot nga po na 140 per FPS na gameplay. Sobrang smooth ang gameplay natin and yet napakabilis po mag-response yung kanyang touchscreen. Babaril pa lang yung kalaban mo pero magugulat siya para rin siya agad dahil napakabilis nga po ng touch sampling rate nitong si OnePlus 15. Hindi pa tayo tapos guys. Naalala nyo si Realme GT8 Pro, ang kaya po niyang ibaba na pinaka-nit brightness niya, kaya po niyang bumaba hanggang 1 nit brightness. Pero itong si OnePlus guys, nakakatuwa. 0.5 na nit brightness. Napakalaking tulong po niyan guys sa mga gumagamit po ng smartphone pagka matutulog na. Dahil hindi nga po sasakit yung mata natin. Dahil napakababa po na pwede niyang abutin. Dahil hindi nga po tayo masisilaw. Maganda itong gamitin sa mga mahilig gumamit nga po ng smartphone pagka po patay yung ilaw. Sobrang nakakasira po ng mata natin pagka po gumagamit tayo ng smartphone habang madilim, lalo pagka matutulog na tayo. Dahil biktima ako niyan guys. Nitong mga nakaraang weeks po, itong isang mata ko bigla po siyang nag-dry. Nagkaroon po siya ng pula-pula. Tapos guys, pagka tinatakpan ko po yung isang mata ko dito, ang nakikita ko po sa kanya is meron po siyang ulap-ulap. 2 days po naging ganun yung mata ko guys. At feeling ko sa sobrang pagbababad nga po sa smartphone pagka matutulog na. At buti naman, after nga po ng 2 araw, pagka po tinatakpan ko siya, mukhang okay naman na. Hindi na po siya nag-uulap-ulap. Kaya para sa akin guys, yung di po natin maiiwasan na gumamit po ng smartphone sa gabi, mas okay po na ibaba po natin yung brightness ng smartphone natin. At kung sakali nga pong ganyang features pa yung gusto natin, maibibigay po yan ng OnePlus 15 ngayon. Ito pa isang matindi sa may OnePlus 15, meron po siyang dedicated na Wi-Fi chip. Yung bang kahit nasa loob ka na ng kwarto at nasa labas po yung Wi-Fi nyo, malakas pa rin po yung sagap ng signal niya. Hindi po tulad ng ibang smartphone na pagka po na nakulong tayo sa isang kwarto at yung Wi-Fi natin ay nasa kabilang kwarto, bumabagal po siya. Pero dito po sa may OnePlus 15, still mabilis pa rin po siya kahit po nasa kabilang kwarto yung Wi-Fi natin. Meron lang po ako napansin sa smartphone na to na kailangan lang po ng software update. Ito pong action button niya, nakatulad nga po nung sa iPhone. Napansin ko lang na bakit yata hindi tayo pwede mag-set ng any application na gusto nating ma-open. For example, pagka pipindutin natin to, Google po yung mag-o-open. Pero dito nga po kay OnePlus, wala pa po tayong option para makapag-set po ng any application dito po sa may action button niya. Maybe sa mga susunod na update, magkaroon na nga po ng ganong klase ng features itong action button niya. Pero sa ngayon po, mga basic pa lang po yung pwede natin gawin sa kanya. Isa pang na-appreciate ko dito sa may OnePlus 15 is malakas nga po yung kanyang speaker. Kahit nasa coffee shop ako guys na maingay. At pagka po may nakita akong video guys na gusto kong panoorin, still maririnig ko pa rin po ng malakas. At malino po yung kanyang speaker. Dahil nga po malakas yung speaker ng OnePlus 15. Dito naman po sa may processor niya, mga bagong game na po yung sinubukan ko. Like nga po ng Werwin Smith. Bagong game lang po ito. Pero grabe guys, kayang-kaya po ng 8 Elite Gen 5. Hindi lang po niya kayang-kaya. Napakalamig din po ng thermal ng mga nakuha ko sa kanya. Walang kainit-init sa kahit anong games po na nilaro ko dito. Sagad lahat ng graphics. At smooth pa yung gameplay natin. Naka-mobile data pa yan guys. Pero basic na basic lang. Ganon din po dito sa may bagong game nga po na Legend of Ymir. Walang kahirap-hirap din po, sagad yung graphics niya. In fact, si Ymir pa ang kailangan ng update para mas masulit natin yung malakas sa processor ng OnePlus ngayon. Di nasa around
30 FPS or 60 FPS lang po yung gameplay natin. Pero hindi pa rin po nahihirapan ang ang OnePlus 15. Bukod sa magandang software at malakas sa processor, meron pa nga siyang cooling system dito sa may display. Para hindi po siya masyadong uminit pagka nga po maglalaro tayo ng medyo matagal. Lalo pagka mga heavy duty games pa yung mga lalaroin natin. Tulad nga po nitong Ymir, saka po ng Werewolf Smith. Even guys, itong Red Dead Redemption, hindi rin po nahihirapan ng OnePlus 15 dito. Feeling ko guys, hintay pa tayo ng ilang buwan, or baka nga isang taon pa. I think napakaganda po nitong pang emulator pagka po naging mas optimize pa itong processor niya sa ibang mga PC games pa. Dahil sa ilang mga games po na yun ng mga bagong labas, talagang hindi pa rin po nahihirapan itong OnePlus 15, itong Snapdragon 8 Elite Gen 5. Maybe sa mga susunod guys, I hope mas maging optimized pa yung ibang mga emulator dito. Para naman kahit pa paano mas mahirapan itong si OnePlus 15. Dahil sa ngayon po, wala pang games na magpapahirap sa kanya. Dito naman tayo guys sa may camera nga po ng OnePlus 15. Marami po ako napanood na review po ng OnePlus 15 bago ko nga po siya gawa ng review. Ang isa po mga sinasabi nila, downgraded daw po yung kanyang camera. Dahil nawala nga po yung Hasselblad na collaboration nila dito. Plain na lang po siya. Yan po yung kanyang camera module guys oh. Wala na pong Hasselblad na logo rito. Well guys, maybe sa mga camera phone po talaga yung hanap, I suggest rumekta na kayo sa ibang mga flagship po ng mga smartphone. Na camera po talaga yung focus. Tulad po ng Vivo X300. Pero sa mga katulad ko na gusto lang po ng camera na hindi ako bibiguin at hindi ako bibigyan ng pangit na picture, I think okay na po ang OnePlus 15 sa akin. Eto guys, so tingnan nyo po yung ilang mga picture natin. Hindi mo pagkakamalang mga madidilim yan. Dahil pagka pinicturean natin, lumiliwanag po talaga siya. Partida pa guys, naka 2x zoom yan at 3x zoom yung mga shots natin. Pero kung titingnan nyo nga po, napakalino pa rin niya. Detail pa rin siya guys. At para sa akin, more than enough na po ang ganitong klase ng camera. Lalong-lalo nga po kung di naman camera po ng hanap natin. Pero kung magpipicture ka ng any light condition, hindi po kayo bibiguin ng OnePlus 15 ngayon. Ito yung sample ng 50 megapixel po na ultrawide niya. 50 megapixel ulit guys na primary camera. Then ito po yung 2x zoom. Basically primary camera pa rin yan pero crafted lang po siya. Pero dito po sa may 3.5x zoom, ito na po guys yung 50 megapixel po na periscope telephoto lens niya. Kaya kahit medyo malayo yung pipicturean natin, malino pa rin. Then ito naman po yung 7x zoom. Crafted version lang po siya guys ang periscope camera. Pero still malino pa rin. Pwede nyo rin po siya guys isagad sa may 120x zoom. Kaso digital zoom na lang yan. At meron na po siya mga image sharpening. Pero okay pa rin po yung quality natin. At napakalayo na po ng picture na yan guys. Yung ganyang klase po ng camera guys, para sa akin sobra-sobra na po yan. Para sa katulad ko po na wala namang alam gumamit ng camera. Basta rekta picture lang. Ito yung ating sample po sa may back camera niya sa may 4K 60 fps. Actually guys, meron pa po siyang available na 30 fps saka po 120 fps. Napakatindi nun guys. Syempre gagamitin na po natin yung 120 fps kung sakaling magbibideo po tayo ng mga mabibilis po ng mga bagay. At pababagalin nga po natin. At still, smooth pa rin po yung makukuha nating video sa kanya. Pero dito nga po sa may back camera niya na 4K 60 fps. Tignan nyo naman guys oh. Madilim yan, gabi yan. Pero yung quality ng video natin, still napaka-detailed pa rin po niya. At makikita pa rin po natin. Kung sakali nga po sa ibang camera to, iasahan nyo na po. Itong 4K 60 fps na quality. Kaya sigurado po na madilim yan. Naka 4K nga tayo. Pero wala tayong makikita masyadong detailed. Dito nga po sa may video niya. Pero dito po sa may camera po ng OnePlus 15. I think hindi na rin po ito masama. Considering na gabi yan guys. Ayun o. Anong oras na ba? Sa pagkakalam ko alas 12 na ng gabi. Pero yan po yung kanyang quality ng OnePlus 15 sa may 4K 60 fps. Ito naman guys yung sample ng ating ng front selfie camera sa may 4K 60 fps nga po na video niya. Syempre understandable naman na mas maganda po yung ating back camera compare nga po sa may front selfie camera niya. Pero syempre kung ipang bibideo natin to at ipang bablog, mas okay kung magkakawit po tayo ng ilaw. Dahil kung kikita nyo naman, gabi po ako nagte-testing sa kanya ng front selfie camera niya. Kaya talaga magiging madilim po yung ating footage. Pero doon nga po sa may back camera niya, malinaw po siya compare nga po dito sa may front selfie camera.
Pero at least nga po, hindi pa rin siya tinipid dahil meron nga po siyang 4K 60 FPS. At yung naririnig nyo po ngayon, yan po yung sample ng ating microphone na built-in po dito po sa may OnePlus 15 ngayon. Dahil sa tingin ko kung i-compare nga po natin ng OnePlus 15 sa ibang camera phone like nga po ng Vivo X300, doon po tayo makukulangan sa kanya. Pero kung usapan nga pong battery, usapang gaming, at usapang display, tingnan natin guys kung kaya bang pumalag ng ibang smartphone na meron po mas magandang camera dito nga po sa may OnePlus 15. Alam mo guys, ang best description ko po dito sa may smartphone na to, para po siyang si John Wick guys. Pinapatay po niya guys yung ibang mga flagship killer tulad nga po ng mga smartphone na to. Papatay niya yan guys. Kumbaga, flagship killer na po ito. Pero ito pong si OnePlus, flagship killer. Ganyan po siyang kalakas. Pero ewan ko lang guys, pagdating po sa atin ng IQ 15, tingnan natin kung kaya ba niyang talunin ng OnePlus 15. Pero sa ngayon nga po, dito po sa may tatlong smartphone na to, syempre kung ako po yung pipili sa kanila, dito pa nga lang po yung mga nare-review ko. Syempre malinaw guys, ito po yung pipiliin ko. Compare nga po sa dalawang smartphone na to, dahil sa napakagandang overall na kanyang specs. May ongoing giveaway pala tayo guys sa mga smartphone po ngayong December. Malay mo, mapasayo pala tong si Redmi Turbo 4 Pro. Sa Facebook ko po ako pipili guys ang mananalo. Kaya make sure po na nakapalo kayo at nag-share po kayo ng mga post natin. Sayang naman guys, Redmi Turbo 4 Pro to. Malay mo mapasayo yan. Palike na lang po guys yung video natin kung nakatulong nga po sa inyo. Yun lang po guys yung review natin sa may OnePlus 15. Thanks for watching.